Okay, papaliwanag ko ang kabuuhan nitong mini rice mill. Yung napakasimpleng mini rice mill machine namin na pinaka-efficient or ang aming bestseller, no? So ito, bali ganito. Bakit nagugustuhan ng mga tao yung ganito kasimpleng machine, no? Kumpara dun sa mga mukhang high-tech. Yung mga maraming naka-attach, no? Ito ay napakasimple lang. Actually, walang pinagkaiba ito dun sa mga yung medyo mahal na may mga attachment like yung dirt separator, yung mga kung ano-anong nagbabibrate na kinabit nila dito. Parehong-pareho lang yon, no? Add-on lang yon, bali mga kinakabit nila. So ngayon, explain ko sa inyo yung pinaka-basic, pero actually, sabihin ko sa inyo, itong machine na to ay pwede nyo pang improve, no? Pero ito lang yung ginawa namin. So, makikita nyo na ang kasimplihan nito at kung bakit efficient. Tingnan nyo dito may yung embudo natin, no? Yung hinuhulugan ng palay. Okay, pagbagsak ng palay dito, meron yung opening and closing plate na hinihila dito at nilalak. Ito 'yan. And then nandyan din sa likod niyan, hindi lang nakikita dito, yung switch. Yung switch na 'yan ay para bumuhos dito sa rice milling yung palay. Papasok dito yung palay, kikiskisin niya at dito lalabas ang bigas, no? Pag switch mo naman sa kabila, left and right lang yung switch na hindi nakikita lang dito, ay dediretso naman yan papasok dito sa grinder. So dual machine ito, combined grinder, grinding at rice milling. Okay, so makikita nyo dito itong cylinder na to, no, nandyan nakalagay yung hexagonal sieve or screen na nagkikiskis sa palay. At dito, yan, makikita nyo, may wheel dyan nakakabit yung roller. Bali yung ito yung steel bar na napakabigat, no? Malaking steel mahaba yan eh. Actually, maliit lang tingnan dito. Pero dulo-dulo yan, meron yung steel bar na yung pinaka-roller niya na parang screw na malaking mabigat na bakal. Yun ang nagpapabigat dito sa loob, no? Yun ang nagkikiskis kasama nung screen dyan sa housing na yan. Ngayon, kaya sinabi ko sa inyo, napakasimple nito, napakadali i-maintain, no? Pagka nasira o nabungi yung screen, no, gawa ng mga dumi na sumasama. Minsan kasi may mga buhos lang ng buhos, hindi na masyadong chinecheck at nakakapasok ang mga dumi, ang mga bato. Especially malalaking bato, pero kung maliit, kayang-kaya na yan. Yung malalaking bato, yung mga straw ng palay, pag pumasok dito sa screen, minsan sumasabit dyan, nagkakaroon ng nakakrack. Okay, kailangan matibay yung screen. Meron tayong mga matitibay na screen dyan, no, na pamalit sa loob. So, nandyan pagka nasira o nabungi ang screen mo, no, paano i-maintain? Madali lang. Dalawa lang ang tornilyo niyan. Isa dito, tsaka dun sa kabila, yung hindi nakikita, no? Pag binuksan mo yan, matatanggal itong portion na to, at ma-access mo na yung hexagonal screen para palitan. In 2 minutes, mapapaandar mo ulit. Mababalik mo yung panibagong palit ng screen at isasara at andar ulit. So, ganun lang kadali i-maintain, no? Pag nagkaroon ng problema dyan sa screen. Okay, so dito naman, itong portion na to, ito ang nagbibigay ng pressure sa kiskis niya. Sa pagkiskis, no? I-adjust mo lang yung pressure nito, naiikot mo to ng kamay. Okay? Para makuha mo yung eksaktong pagkiskis, yung diin, no? Minsan pag sobrang diin, maputing-maputi yung bigas mo, no? Kaya lang madudurog yun. So dapat eksakto lang. Okay, yan yung ginagawa dyan dito sa portion na to. And then dito naman yung daluyan ng bigas. Makikita nyo meron din yung
meron din yung salaan dito, no? Yung para yung mga durog bumabagsak doon sa kabila. Actually, sasaluhin niya yan dito. Ito tong portion na to. Diyan hihiwalay yung mga durog, nadudurog, no? Diyan. Kaya, yung iba, ini-improvise nila. Merong attachment na pwedeng ilagay dito, pero additional cost lang yun. Kaya-kaya nyo naman ito i-improve, no? Kung i-DIY nyo na lang. Ayan, parang may pwede nyo i-attach dito. Pagapangin nyo pa, kumuha lang kayo ng screen type na ganito rin, na ganitong size. I-extend nyo lang yan. Okay, extend nyo lang yan para mas marami, mas mahaba ang gagapangan ng bigas, no? Meron gumagawa nun. Actually, may attachment na ganun, pero additional cost lang sa inyo. Mas maigi pa, mas makakatipid ka kung gagawan mo to, mas maganda pa. Okay, bali, pwede nyong extend dyan. And then, wag nyo lang iyuyuko ng mababa. Ito, iangat nyo ng konti para bumagal yung gapang ng bigas. Okay, para masala niya. Okay? Yung iba kasi dire-diretso mabilis ang bagsak eh. So, yun lang naman ang gagawin nyo dyan. Ngayon, ito, ano bang kaibahan nitong machine namin? Kasi maraming similar look, no? Mura yung tinda ng iba, no? Kasi ang kaibahan nito, yung grinder, ito solid na die-cast iron to, na nakapailalim dito sa rice milling. Ito rice milling, ito yung grinder, no? Kaya diyan nakadiretso yung yung bagsak ng dito bumabagsak yung ipa, humihiwalay, no? Hihiwalay yung ipa dito. At the same time, igagrind niya na. Ibig sabihin, gagawin niya ng pulbos, pipinuhin niya na. Yung mga ordinary rice mill machine, blower ang nakalagay dito. May fan, merong blades, ganyan, na umiikot at binubuga. Hinihigop niya pabuga at pabuga naman palabas yung ipa. So, nakakadurog din yun ng ipa pero magaspang. Hindi siya kagaya ng grinder na pag dumaan dyan yung ipa, yung balat ng bigas ay kanyang ginagawang pulbos agad. Okay? So, yan ang kaibahan nito, ha? Actually, pinasadya talaga namin ito. Nung una pa, actually, wala pa dating ganito. Kami ang nagpasadya nito sa factory para gawing more efficient. Kasi, unang-una, nung nalaman namin na kailangan pala ng mga farmers ay pino na kagad yung darak, yung ipa, no? Ayaw nila ng magaspang. So, ginawa namin ng paraan. Okay? Kami mismo ang paggawa nito, nagpa-design sa factory. So, ganyan. Ito ang nagsisilbing blower. Okay? Nagsisilbing blower at grinder at the same time. Ibig sabihin, makakatipid ka sa kuryente kasi isang process na lang, no? Habang nagigiling ka ng bigas at gigilingin niya rin o igagrind niya rin yung ipa para maging darak o pinong darak. Okay? Pinong ipa. So, isang salangan na lang. Unlike yung mga previous models ng mini rice mill, itong grinder ay nakahiwalay. Nakahiwalay yan. So, after mo maggiling ng palay, ng bigas, yung ipa, ihuhulog mo uli sa grinder. So, dalawang proseso. Mas magastos sa kuryente yung gano'n, no? So, magtataka kayo, bakit yung design ng machine nyo ay parang open lang, ganyan. Sinadya namin maging open yan para mas easy access sa parts, okay? Hindi nyo kailangan isarado to, no? Na totally, yung iba, ginagawa lang ng design para maganda sa mata, pero not necessarily ganon, no? Mas simple, minsan better, no? Tingnan nyo, itong grinder na to, accessible yan na easily. Merong knob dyan na pipihitin mo para buksan yung pinto ng grinder. Okay? Tatanggalin mo lang muna ito. Meron lang screw. Pampasikip. Tanggalin mo muna to para ma-open mo yung door nito ng grinder. O bakit kailangan madali ito ma-access? Kasi pagtagal, mabubungi rin yung screen dyan. Yung screen ng grinder na yan ay
Yun ang kapareho ng screen dito ng rice mill na consumable niya, no? Kasi yan lagi ang nagtatrabaho, yan ang kumikis-kis, yan ang nagsasala, no? Kaya yan ay prone din yan talaga mabungi. Okay? Sa katagalan ng gamit. Okay? Yan. So may screen dyan, no? Kailangan natin ma-access ng madali. Kasi yung ibang design, no, nahihirapan yung tao. Yung may mga enclosure, mahihirapan yung tao magpalit, no? Paano kung nagsiservice ka ng mga kapitbahay mo? Para mapalitan mo lang yung screen, katagal-tagal bago mo ma-access, sayang ang oras, no? Maganda na yung open. Kaya ito parang bare lang, no? Puro frame lang yan. Okay? So, ganyan kasimple, no? Ganyan kasimple yung machine namin. Okay? By the way, tinatanong ng mga customers, sir, gaano naman na katagal ang buhay ng machine na yan? Baka mamaya madali lang yan masira. Okay, hindi naman kami tatagal ng 5 years na nagtitinda nito, mahigit, kung madali masira. Kasi simulat sa pool na nag-start kami nito, syempre meron muna kaming tines na machine, no? Sarili namin, pang sariling gamit. Yung machine namin kasabayan ng aming, syempre kung kailan kami nag-start, ginagamit namin from the beginning na magtinda kami nito hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Ang tagal na, pero ito ay personal use lang, ha. Tsaka yung kinabit namin doon talagang matibay na screen. Actually, marami tayong matitibay na screen na dumating na pamalit, no? So yan, yung maabot ng 5 taon. Dumaan na yung pandemic, 3 taon, tapos 2 years. Umabot na ng 5 years. Ginagamit pa rin po ang aming machine, no? So talagang economical, no? Hindi kagaya ng mga mamahaling machine worth 300,000 or 400,000 machines, medium size, no? Okay. Maraming parts ang kailangan mong i-maintain doon. Samantalang ito, bihira masisira yung mga parts niyan. Aside from the screen lang. Ang mura lang ng screen, 300 plus. 400 plus, dati nga umaabot siya ng 800, no? Ngayon mura na lang. Okay, pamura yan. So, yan, bali ano pa ang parts nito? Ayan, meron lang tayo dito circuit breaker, yan ang nagsisilbing switch, tsaka yung voltmeter. Ano lang naman yan, added accessories lang, no? Pero itong circuit breaker ay napaka-importante, no? Napaka-importante niyan. Kasi nangyayari dito tayo sa troubleshooting, no? Pagpasok tayo ng palay na hindi na natin chine-check, minsan bumabara dito, nagcho-choke. Magcho-choke yan kasi hindi mo pinansin yung mga dumi, no? Nakakabara yon, no? So pag nabara yan, mapupuno yung screen sa loob, hindi makakalabas yung bigas tsaka yung ipa. Mangyayari, hihinto, hindi kakayanin ng motor. Yun ang mga parang safety precaution na rin, or para maprotektahan din to na huminto yung motor, no? Pagka ganun nahihirapan na siya, hihinto yan at siguro maririnig nyo uugong, no? Uugong na lang yan. Pagka ganun, kailangan ma-off nyo kagad ang switch, no? Turn off nyo kagad. Kaya may circuit breaker tayo dito. Okay? Pero kailangan nyo rin bantayan, syempre. Pag nag-choke, turn off ang switch agad, no? Kasi pagka hindi yan nag-off, ay magiinit yan, no? Mag-overheat ang motor mo, at yan ang magiging sanhi ng pagkasunog ng motor. Okay? So, ano lang naman yun, common naman yon sa mga motor, no? Pagka hindi mo naagapan, kahit yung mga electric fan natin, pagka huminto, umuugong, nag-overheat yan. Ganun ang nangyayari, nasisira ang motor. So, importante, i-turn off mo. Ngayon, yung bumara dito, i-turn off mo agad, no? Agapan mo agad. Yung bumarang mga palay dito, okay, paano gagawin mo pag naka-turn off na? Pipindutin mo lang itong rectangle na to, no? Meron yung spring na pipindot yan dito sa gawing taas para ibuga
iluwa niya yung mga naipon doon. Babagsak ng kusa yan kahit naka-off ngayon. Para mas lalong bumagsak yung mga nakabara doon, pihit-pihitin mo ng kamay yung belt. Ayan yung belt, oh. Ikot-ikutin mo lang yung wheel. Yan, galaw-galawin mo lang, hilahilahin mo yung belt taas baba para gumalaw dito at ibuga niya lahat ng nakabara. Okay, pagka nawala na yung bara, pag naiikot na ng magaan niya ng kamay, tsaka mo ngayon paandarin uli, pero wag mo muna ihulog yung palay. Hayaan mo lang siya umaandar ng walang bumubuhos para maklear ng mabuti yung loob ng drum na to. Okay? So, ganun lang ang troubleshooting nito. Ganun lang kadali. Okay? Walang masyadong technicality na kailangan matutunan dito. Kahit sino kayang i-operate itong machine na to. Okay? So, yan lang. Bali, ito, dito bumubuga yung ipa, no? Na pinino ng grinder. So, wala masyadong technical. Napakadali i-operate nito. Ito, ingatan nyo rin tong motor na to dahil lang ventilation kailangan na open lagi, no? Dito, para hindi siya mabilis mag-init. Actually, full copper motor naman to at hindi basta-basta agad nag-iinit. Pero importante na i-check nyo rin lagi ito dahil pag nabarahan niya ng dumi, siyempre mga alikabok, mga ipa, no, nagliliparan, minsan sa katagalan napupuno ng dumi yan, i-clear nyo lang, madali lang naman din buksan to, lagi nyong i-check yan, no, para may ventilation siya. So importante kasi sa motor yan eh. Okay, so yan lang ka-simple ang aming mini rice mill machine. So wag kayong magtataka kasi yung iba mura, kasi kaya pala mura dahil blower lang ang nandito, no? Yung single funnel nila. Ito ay combined, ito ay dual purpose. Bali hindi lang bigas ang nagagawa nito, ha. Pwede kang mag-crack ng corn. Pwede mong i-crack yung corn, pwedeng balatan yung corn at i-crack, no? Ang mangyayari, pagbuhos ng corn dito rin syempre lalabas, no? Diyan nga magiging crack na ngayon ng corn. Kunyari, mga buong corn, no? Ibubuhos mo yung mga buo. Paglabas dito, crack na. Pwede nyo rin i-adjust yung pressure para matansya nyo kung gaano kalaki yung mga crack na gusto nyo. Minsan, yung mga patuka sa manok, yung minsan naman, ginagawang parang bigas, no? Sa tao. Kinakain ng tao. Yan, pwede nyo yung corn grits, no? Ma-adjust nyo yung size niyan pagka in-adjust nyo yung pressure dito. So, double purpose ito. Pwede nyo gawing crack corn, yung corn, at pwede nyo rin gawing powdered corn kung dito nyo ididiretso sa grinder. Okay? Nandiyan lang yung switch niyan. Left and right lang. So, ganyan kasimple naman ang aming machine. Kaya naman kami ay tinawag na simple machines. So, kung gusto nyong umorder, i-check nyo lang yung description, nandun lahat yung contact details namin. Maigi pa, ilagay ko na lang dito sa screen para hindi na kayo, ang dami pa rin kasing hindi marunong tumingin ng description, no, ng mga video. Hindi nila alam, nandun yung link, nandun yung Facebook page, nandun lahat nakasulat ang information sa description, especially sa YouTube, pag nakita nyo ito sa YouTube, no? Pero marami nagtatanong, saan po o-order niyan? Saan po o-order niyan? Dapat matuto tayo mag-check ng description. Okay? Ilalagay ko dito sa screen para makita nyo. Ayan, bali, hanapin nyo lang po sa Facebook ang Simple Machines PH. Okay? I-type nyo lang yan sa search sa Facebook at lalabas na yung aming page. And then, ito rin ang number namin, 0927-5700-621 at ang location namin ay nasa Parañaque City. Okay, wala namang problema sa delivery dahil hanggang dulo ng Luzon at dulo ng Mindanao ay marami na po kaming napadalang mga machines. Okay? So, walang problema sa delivery. And by the way, hindi pa rin tayo nagbabago ng price sa machine. Kasama na po dyan ang delivery. Kontakin niyo po kami para malaman niyo ang buong detalye. Maraming salamat po.